Mas may message ka ba kay BBM? Christmas bitaw? Bakit? Magbabago ba yung ugali niya kung Christmas o hindi? Hindi naman magbabago. So, and in the same vein, magbabago ba yung ugali ko kung Christmas o hindi? So kung ayaw ko siya batiin kahapon na hindi Christmas, ayaw ko siya batiin ngayon, Pasko. Kasi sila lang naman ang plastic, yan ang sinasabi ko sa inyo eh, di ba? Tingnan mo, panay ang bati nila, lahat unity, mga Pilipino, bla bla bla. Ginagamit ng mga Marcos at Romualdez yung Pasko para sabihin na makatao sila, na ano sila, pro Filipino sila, at talagang they're up for unity, kalimutan ng lahat Pasko. Ulul, sabi nga ni Inday, gago ka ba? Nang yan, kahit naman magpasko, demonyo ka pa rin eh. Kahit naman magpasko, magnanakaw pa rin kayo eh. Kahit naman magpasko at matapos ang Pasko, putang ina, mga satanas pa rin kayo eh. Bakit pa kita babatiin? Oh, same goes with me, na whether Pasko o hindi, mabait, ano yan, mabait kayo? Dahil Pasko ngayon, mabait kayo? Pero after ng Pasko, hindi na kayo ulit mabait? Dapat kapag ganyan, sabi ko nga sa inyo, ang Merry Christmas, para lang yan sa mga taong matitino. O yung mga magnanakaw, chismosa, adik, hindi dapat nang may Merry Christmas yan dahil mga demonyo yan eh. Yan yung sinasabi ni Inday Sara dito. Magandang araw mga banateros. Ito na naman ang inyong pinaka-paboritong fake news peddler sa balat na YouTube, Boss D. Merry Christmas everyone, at pasasakitin na naman natin dahil tapos na ang Pasko. Pasasakitin na naman natin ang mga ulo at ay balumbalunan, puso, isip at kaluluwa ng lahat ng mga kupal, lahat ng mga animal, lahat ng mga buwisit, pabigat, mga walang silbi sa bayan, mga switik, mga salot, mga palamunin, mga pendeho, hindot, mga sintu-sinto, mga parang mga baliw, parang mga abnoy, mga parang sabog at batak at mga bangag, mga mukhang adik sa gobyerno, mga pusher, mga kawatan, kurakot, magnanakaw, sindikato, membro ng Kuratong Baliling, mga demonyo, Satanas, Judas, Barabas, Hestas. Kamusta naman ang buhay-buhay? Maligayang Pasko sa inyo lahat. Kamusta naman ang inyong mga Pasko? Pero nagkakaintindihan tayo, di ba? Oo, kasi alam nyo, meron, haba na naman ito. Meron akong gustong sabihin, mahaba talaga. Ngayon, meron kasing usapin tungkol doon sa kay Cielo Magno, na ninonormalize ni Cielo Magno yung pagiging drug addict ni Flavie. Dahil daw hindi daw subjective 'yun, yung pagiging addict niya, kasi nga you have to study the DNA. Oo, yung DNA daw ng tao ang kumbaga parang siyang guhit ng palad mo. Na kung ano yung DNA mo, yun yung ano mo. So kung sa DNA mo ang pagiging isang addict, ay hindi ka daw, ay magiging addict ka talaga. Pero kung wala sa DNA mo, hindi ka magiging addict, ano? Ina talaga, sabi ko, science na naman to, patay. So DNA, genetics, genes yung pinag-uusapan. And kagabi nanood ako doon sa live ni Joey, si Sassy, at Tori Trixie, putang ina, tatalino talaga nila. Sabi ko, no normal people, walang masa ang makakaintindi talaga ng ganitong discussion eh. Ako, partly naiintindihan ko, and yung logic, nagigets ko. Kasi bobo talaga si Cielo Magno eh. Gagamit siya ng matalinong topic para magmukha siyang tama. Mabuti na lang talaga may mga matatalinong mga scientist tayong mga DDS. Dahil nag-iisa lang si Cielo Magno na may PhD na matalino sa Dilawang Tai. Lahat ng may mga PhD diyan, talitalinuhan niya, mga bobo na lahat diyan. Tingnan mo si Falsis, abogado, napakatanga. Dito sa atin, puta, hindi mga abogado ito. May mga abogado tayong magagaling, sila Trixie, sila Ahmed, pero meron tayong mga analyst talaga itong mga to. Oo, mga political commentator talaga ito, napakagagaling. Nga si Sasrugando Sasot sa kasalukuyang nagdo-doctorate sa China. Ang ganda ng paliwanag niya tungkol niyan sa genes. Hindi lang talaga may intindihan. Parang kung ilalagay mo kasi sa layman's term, parang nasa genes mo kung magiging addict ka. So kung ikaw wala sa genes mo wala sa mga lahi ninyo na addict, pwede kang mag-addict, parang ganoon. Ganun sinasabi ni Cielo Magno kasi hindi ka ma-addict. Gago ka pala yung gamot itself, yung gamot na yun, pag in-ingest mo ng maraming beses, putay na, ma-addict ka. Yun nga yung niya. Yun nga yung i-alter nga niya yung tao So kung halimbawa, ang isang taong mula sa lolo hanggang anak ay ay addict. Halimbawa, addict. Una, addict sa alak, addict sa babae, basta addict. So merong isang lumabas na tao na galing doon sa
lahing adik. Oh, ikinulong mo siya sa isang kahon hanggang sa mamatay siya. Magiging adik ba siya? Hindi. Hindi siya magiging adik. Bakit? Kasi wala sa environment niya eh. Pag walang droga na umiikot sa sirkulasyon, walang sisingutin yung tao. Oo, highly addictive ang droga, kaya nga pinipigilan natin yung droga eh. Kasi kahit matino kang tao, basta napasukan ka ng droga, magiging dependent ka doon kasi i-alter niya yung isip mo, yung katinuan mo, yung puso mo, yung kaluluwa mo, babaguhin niya eh. Yun nga yung epekto ng gamot na yun. So regardless kung galing ka sa angkan ng mga pare, angkan ng mga madre, kapag na-expose ka sa isang bagay na addicting at yun lang yung meron ka, utang ina magiging dependent ka doon. At hindi mo kailangan ng genetics para doon. So ganun kasi yung paliwanag, putangin na to si Shelo Magog, ginugulo niya yung tao eh. Oo eh, ang punto lang naman dito, si Flavie, yung pari na yon, putang ina niyan, addict siya. Hanggang seminaryo siya, addict siya. Taki mo nag-aaral siya ng salita ng Diyos tapos nagdodroga siya. Yun ang punto doon. Walang genes dyan, walang science, DNA, whatsoever. Basta na expose ka sa droga, maa-addict ka. Kaya nga pinipigilan ng gobyerno yung paglaganap ng droga dahil nakakasira nga ng buhay yan. Kahit gaano ka katino, gaano ka kabait, kapag ka in-influensyahan ka. O ganyan din ang mga makakaliwa. O gaano ka, you are sheltered by your parents. Talagang mula kinder, elementary, high school, hatid sundo ka, alagang-alaga. Kapag dating mo sa kolehiyo, pagdating sa kolehiyo at nakita ng isang recruiter ng NPA na puta ina itong bata na ito, sheltered to. Hindi nito alam yung nangyayari sa totoong mundo dahil inalagaan siya ng maigi ng mga magulang niya. Yun ang papasukin nila. Ay, bago ka dito, wala kang friends, kami ng friends mo. Tapos, dodoktrinahan kanila unti-unti. Manonood kayo ng mga dulaang pang komunista. Papasukan kanila dahil vulnerable ka, dahil ngayon mo lang na-experience yung lumabas on your own, papasukan kanila ng maling mga ideas hanggang sa dati ka namang obedient, sumusunod sa mga magulang mo, dati ka namang mabait, yes saan yung ganito ko, saan yung biglang, wag nyo akong tinuturuan. Ako may hawak ng buhay ko, hindi kayo. Hindi pa magugulat yung mga magulang mo, bakit ganyan? Nagbago ka na anak. Dati naman mabait ka, yung pala, na-expose na siya, yung lahat ng mga kaibigan niya, puros mga komunista pala, komunismo yung sinusuksok sa utak niya. Bigla siyang tatalikod sa mga magulang niya, pupunta siya sa bundok, mag-aarmas siya, makikipaglaban siya sa gobyerno, mamamatay siya. Ganon yun. So, nasa DNA ba ng mga magulang niya maging NPA? Wala naman. Pero dahil nga, nasa environment at depende sa environment na kinabibilangan mo, yung magiging ikaw. Tama? So ayun na. Yung batang dati namang mabait, mula elementary hanggang high school, sumusunod sa magulang dahil nagkaroon ng mga tarantadong kaibigan na pinasukan na si Joe Maciso, nakikipaglaban para sa kalayahan ng Pilipinas, ganito ganyan. Na ang gobyerno ay para lang sa mayayaman, ang mga mahihirap, ganyan. Pupukawin yun, papasok sa isip mo, tapos wala na, yun na yun. Hanggang sa zombie ka na. Ganyan ang ginagawa ng mga liberal. Ganyan ngayon ang ginagawa ng mga loyalista. Ayan yung usapan na yan, Jeans. Putang ina, sabi ko, lalim na ito. Hayop na yan. Pero mabuti na lang din, may mga magagaling tayo. Mabuti na lang, may mga magagaling tayo na mga DDS na talagang pinapakita sa mga itong tali-talinuhan ng mga dilawang ulul. Nagagamit yung kanilang edukasyon. PhD ako, abogado ako, makikinig kayo sa akin. Mabuti na lang, mas magagaling yung logic ng mga Duterte supporter. Blanca kagad sila. Addict yan si Pader. However you wanna twist it, si Pader, 14 taon, 14 years siyang nagdroga at pari na siya, nagdodroga pa siya. So, sabi niya out of curiosity, ulul, walang out of curiosity na 14 years kang susuyop ng droga, tarantado. Tang ina, nagustuhan mo yan, addict ka, pinakinabangan mo yan, ulul ka, 14 years, curious ka. Tarantado, pag curious ka, sandali lang. Pag nakita mo na, okay na yun. Hindi eh. Kung tayo na yan, 14 years, gumagamit ka, sabi mo, mas maganda pa ba sa marijuana? Puta, nagshabu ka. Curious ka, may mas maganda pa ba sa shabu? Talagang utak addict ka, mantakin mo, nasarapan ka sa marijuana. Nasarapan ka sa chonke, mali palang banggitin yun. Nasarapan ka sa chonke, tapos gusto mo pa ng mas masarap sa chonke, naghanap ka pa. At nung may nakita ka mas masarap sa chonke, yung item na yun, naghanap ka pa ng mas masarap doon. Ang tawag doon, puta, sagad na addict ka. Hindi ka nag-explore. Hindi ka nag-explore dahil curious ka. Nag-explore ka kasi addict ka. Ganun yun, mantakin mo, pari ka na, sumusuyop ka pa.
Oh, ayan. At dahil dyan, may Christmas message. Putang ina dyan. May Christmas message, Bongbong Marcos. Sabi ko, ibang klase talaga yung mga demonyo, no? Sabi ko, meron palang Christmas ang mga demonyo. Ang alam ko, yung mga demonyo, wala namang Pasko yan eh. Kasi ang sineselebrate natin pag Pasko, ang Diyos eh. O demonyo to si Bongbong eh. Bakit bumabati ito ng maligayang kaarawan ng Panginoon? Ang Panginoon nito pera. Ang Panginoon nito si Satanas. Ang Panginoon nito si Judas. Papaanong bumabati ng Christmas? Ngayon ikaw, kung ikaw isang Pilipino, ang demonyo, binati ka ng Merry Christmas, tas tinanggap mo. Putang ina, wala na, Satanas ka na din. So ang pamilyang Satanas. Ito katulad nito yung genes nito ni Bongbong. Ano ang genes ni Bongbong? Magnanakaw ang genes ni Bongbong. Bakit? Nanay niya magnanakaw, tatay niya magnanakaw. Yung mga ganyang bagay. Oo, basta ang isang lahing magnanakaw, lagyan mo ng pera, nanakawin yan. Kasi lahi niyan magnanakaw eh. Pero kung yung lahing magnanakaw, halimbawa yan si Bongbong, yung lahi niyan, mga magnanakaw si Imelda, magnanakaw si Marcos Senior, magnanakaw din siya, di ba? Kasi lahi nga nila yung magnanakaw eh. Nilagay natin sa pwesto yung anak, si Sandro. Anong ginawa ni Sandro? Nagnakaw din sa pera ng taong bayan. So para mapigilan yung genes, yung genetics, yung DNA ng mga magnanakaw sa Pilipinas, hindi na dapat nananalo tong mga to. Ito si Bongbong, tama? Because whether yung mga yan, lahat ng pamilya niyan, akala mo mabait, puta pag nilagay mo yan sa kapangyarihan, iisa lang ang gagawin yan. Proven na yan ng lahi nila na magnanakaw sila sa pera ng taong bayan. Now, wag mo silang ilagay sa environment. Doon nga natin ngayon ilalagay yung sinasabi ni Chelo Magno. Maling-mali yun Because kung ang isang tao na merong addict na DNA, inilagay mo siya sa environment na matino, magiging matino siya. Oo, magiging addict siya sa katinuan. Katulad niya si Flavi. Galing siya sa mga lahi ng matino, naging pari siya. Pero yung mga nasa paligid niya siguro nangungumpisal, puta pinababatak siya. Kaya naging addict din siya. Dito sa mga Marcos, ganyan din. Ang lolo, ang lola addict, ang tatay addict. Yung mga anak niyan, addict din. Sabi ni Amy yun. Mali pala, hindi pala addict. Addict sa pera at addict sa pagnanakaw. Kung magnanakaw ng lolo, lola, si Marcos magnanakaw, yung mga anak magnanakaw, if we put them in the politics environment, kahit sino pa yan, basta Marcos, magnanakaw yan. So para mahinto yung pagnanakaw ng mga Marcos, anong gagawin natin? Ganun din sa drugs. Para ang isang tao na to na vulnerable sa addiction, we do not let yung drugs environment na pumasok dito sa tao na ito. Ganun din sa mga Marcos. In order for us to protect us from the Marcoses, wag na nating iboto kahit sino dito sa posisyon. Bakit? Ilagay mo sa posisyon ng mga ito dahil mga magnanakaw ito. Maniwala kayo. Kaya nga sabi ko, putya, ang galing din, Merry Christmas daw. Si Satanas pala bumabati rin ng Merry Christmas. Mantakin mo, ninakawan mo taong bayan. Naging pinuno ka ng sindikato nyo ni Romualdez. Ang daming namatay noong bagyo. Nakakapag-celebrate ka? Itong 2025, bilang pinuno ng Pilipinas, you can still celebrate na ang daming mga taong namatay nung nakaraang bagyo. Dahil sa pagnanakaw ninyo, you can still celebrate. Abay, gago. Kaya ganito ka-demonyo ito. Tingnan nyo kung gaano kasatanas itong mga ito. Play natin. Sa pasasalamat ang mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong Pasko. At tulad ng marami, may Christmas wish din ang Pangulo. Nasa Tangina, balitang yan. May Christmas wish ka pa? Hindi ka nakontento sa dami ng mga nakuha mo sa tao. May Christmas wish ka pa? Nag-wish ka pa talaga. Ang inang yan. Ibang klase Renyal Pawid. Maging source of light and goodness. Yan ang panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga Pilipino ngayong Pasko. Maging source of light and goodness? How can you be or how can you become or how can you be a source of light and kindness kung putang ina nyo nakaw kayo ng nakaw? Kung yung pera na para sa taong bayan binubulsa nyo, anak mo, pinsan mo, asawa mo, puta lahat kayo mga kawatan, tapos you want us to be a light and goodness. Tangina niyan, galit na nga lahat ng Pilipino Dahil nga sa inyo, yung mga Pilipino natuto na lahat magmura Di ba sabi nga ni Doc Lorraine ano mo meron akong GC? Sabi niya yung GC namin, ang babait nung mga yun, yung mga matatandang mga kaibigan ko na yun, na mga makajos, nagmumura na lahat. So tinuruan mo kami lahat magmura, Bongbong putang ina mo ka. Dati namang mababait ang mga Pilipino, dati namang matiisin mga Pilipino, pero nung umupo ka, nung sindikato nyo yung umupo, ninakaw nyo lahat sa Pilipinas, putang ina, grabe. Lahat ng tao ngayon nagmumura. Tingnan mo, tuwan-tuwa sila sa pagmumura ko. Bakit? Pag nakikita mo yung comment section ko, ay, salamat, Boss D.
ikaw ang boses ko. Yung pagmumura mo, yung gusto mong kong sabihin sa mga yan, yun din ang sinasabi mo. Salamat sa'yo. Naging ganun na mga tao, naging galit yung mga tao dahil sa pagnanakaw nyo, tapos you expect them to become light. Ano kami, Christmas light? Gusto mo kami maging light and goodness? Tanginang yan. Wala, hayop ka talaga. Ginawa mo pa kaming pailaw. Lakas ng tama mo talaga, ah. Habang nag-e-enjoy raw ang marami sa pagdiriwang, alalahanin din daw natin ang mga mahihirap, may sakit, biktima ng kalamidad at iba pang mga kapatid. Yun. So habang nagse-celebrate daw kayo, alalahanin naman natin yung mga kapatid natin. Putang ina nyo, nung nagnakaw kayo, nung kinuha nyo lahat ng pera ng taong bayan, inisip nyo ba yung mga Pilipino? Noong ninakaw nyo yung mga pera sa flood control, nung nag-insert ka ng 100 billion, 100 billion, nung kumubra ka, di umano ito nung kumubra ka ng 25 billion galing sa pera ng taong bayan, putang ina. Nung kumubra ka ng ganyang karaming pera, inisip mo ba yung mga maaapektuhan ng mga Pilipino? Inisip mo ba yung mga mababaha? Inisip mo ba noong kinuha ninyo yung pera ng PhilHealth? Inisip nyo ba yung may mga sakit? Nung kinuha ninyo yung pera ng PDIC, iniisip nyo ba yung mga tao na may mga napakaliliit na mga investment sa bangko na kapag yung mga bangko na yan nagsara through bankruptcy, wala na silang insurance yung mga pera nila? Naisip nyo ba yan na sa sobrang dami ng drugs ngayon, naisip nyo man lang ba na yung mga Pilipino para magkaroon ng kapanatagan, magpa-drug test kami para malaman nyo na hindi talaga kami addict? Naisip nyo ba yan? Na habang umiinom kayo, nagpa-party, kumukubra kayo ng mali-malitang pera, habang kayo ay sumisinghot ng droga, di umano. Naiisip nyo ba na may mga Pilipino na namamatay sa gutom, sa hirap, walang makain, nalulunod sa baha, namamatay sa ospital, walang gamot, walang makain? Naisip nyo ba yan? Putang ina nyo. Mga demonyo talaga kayo. Paskong Pasko, pinipeste nyo yung mga tao. Dapat hindi na kayo nagbibigay ng mga ganitong mensahe. Kasi mga kawatan kayo. Mantakin mo tatay mo, nanay mo, magnanakaw. Naisoli nyo na ba yung perang ninakaw ng tatay mo noong panahon ng paninilbihan niya rito ng mahabang panahon? Tapos you're wishing for all of us. You want us to think of yung mga less fortunate habang nagsasaya kami. Isang beses sa taon na nga lang kami magsasaya. Gusto mo stressin pa kami, isipin namin yung mga mahihirap, gago ka pala. Kung meron taong dapat nag-iisip sa mga mahihirap at i-lift yung kanilang buhay, putang ina mo, ikaw yun. Ikaw yun ang dapat gumagawa nun. So ikaw, habang ang saya-saya nyo dyan, habang kinikilig yung pamilya ninyo sa sarap ng mga kinakain ninyo at pagkatapos nung mag-iinuman kayo at sabi ni Aimee magdadroga kayo, iniisip nyo ba yung mga less fortunate na mga yan? Habang nagnanakaw kayo, inisip nyo ba yung mga less fortunate na yan? Yung ninakaw nyo, ibinalik nyo ba sa kanila? Nagpaka-Robin Hood ba kayo? Kaya wag nyo kaming iobliga na isipin namin habang nagse-celebrate kami, isipin namin yung mahihirap. Unang-una sa lahat, hindi namin responsibilidad yan. Ikaw may responsibilidad yan . Tarantado ka talaga kahit kailan ka . Ang iya ka, gusto mo na kami maging ilaw, gusto mo na pang isipin namin sa mga panahon na 500 nga lang yung 500 nga lang yung ibinudget nyo para sa pamilyang Pilipino, tapos sasabihin nyo nagse-celebrate. Wala halos nagse-celebrate ngayon. Mantakin mo, we had to parang ask for each other's help para lang makakuha kami ng pera at maibigay sa mga banateros na mga nag-apply sa amin na wala kaming pera. Wala kaming pang Noche Buena. Alam mo, pag nabasa mo yung yung chat ko, hanggang ngayon, nagdi-delete pa ako ng mga messages ng mga nagre-request sa akin, Boss D, sana maambunan kami. Boss D, sana naman ganito. Boss D, wala kaming handa. Boss D, yung nanay ko nasa ospital. Boss D, ganito. Madudurog ang puso mo. So masaya ako na nakapagbigay yung grupo natin ng banateros ng 1,000 na pandagdag sa ayuda. Pero dumudugo ang puso ko kasi 100 lang yung nabigyan natin ng tulong. Merong libo-libo na nag-message sa akin na nanghihingi. Ganun kahirap ang buhay ngayon. Grabe. Tapos putang ina, sasabihin mo habang nagse-celebrate kayo, isipin nyo yung mga mahihirap. Gago. Isipin nyo yung mga mahihirap habang nagnanakaw kayong mga hayop kayo. Na nangangailangan. Ibahagi raw natin ang blessing sa kanila. Dagdag pa ni PBB. Bahagi ang blessing, putang ina, walang-wala nga kami. Walang-wala nga Pilipino . Ginawa na namin yan, nagbahagi kami ng katiting na blessing namin para lang mabigyan. 100 lang yung kaya namin bigyan ng blessing . Ikaw yung merong kapasidad, may pera ka ng buong Pilipinas, nasa iyo lahat bumabagsak yung kaban. Meron kang kapangyarihan para lahat itong mga tao na ito may angat. Iaasa mo sa amin, putang ina mo. Tarantado ka.
Kami na walang halos blessing na matanggap, gusto mo yung blessing namin, ibigay pa namin, putang ina mo, kayo yung maraming blessing eh. Kayo yung sandamo, ang dami ng pera ninyo at ang daming pera ng taong bayan, ibigay nyo sa tao. Hayop kayo. Oo, anong ha? Di ba? Ang dami-dami nilang pera. Sabi ko nga, tinan mo ang KOJC. Walang pera ng gobyerno. Anong ginagawa ng KOJC? Anong ginagawa ng SMNI Foundation? Anong ginagawa ni Pastor? Nagbibigay sa tao kahit walang pera ng gobyerno. Ikaw, nasa iyo pera, puta, hindi ka nagbibigay, nakaw kayo ng nakaw. Hayop kayo talaga. Maraming mga pagsubok ang pinagdadaanan ngayong taon. Nalampasan naman natin ito. Sa pagtatapos nitong taon, tayo ay magpasalamat para sa mga biyayang ating natanggap. Puta, magpapasalamat pa kami sa biyayang natanggap. Puta, wala kaming biyaya natanggap sa'yo. Lahat ng paghihirap ng Pilipino, putang ina, natanggap sa'yo. Mahal ng kuryente, mahal ng tubig, mahal ng renta, walang trabaho, mahal ng pamasahe, traffic, walang masakyan. Hindi mo kayang hindi mo kayang mag-taxi, sobrang mahal. Sakay ka ng bus, may kipagsikuhan ka. MRT, mahirap na hirap ka. Pagtapos no, mahal ng tuition fee, magbabaon ka pa. Putang ina, mahal ng gasolina, mahal ng sibuyas, bawang. Putang ina talaga, ikaw talaga ang pinakamahal na presidente. Hindi minahal ng tao, kundi lahat nagmahal dahil sa'yo. Tapos gusto mo magpasalamat kami sa blessing. Wala kang blessing na naibigay sa mga Pilipino. Ang taas ng dollars ngayon. Ang taas ng dollars ngayon. Bagsak ang pera ng Pilipinas. Oh, tapos pagpunta mo sa ibang bansa, dati proud na proud ka na Pilipino ka, ngayon, puta, mahihiya ka. Tinanong nga ako nung nakaraan kung Pilipino ako, sabi ko hindi, Afrikano ako eh. Sabi ko hindi, Taga-ano ako, Burkina Faso ako. Si Traore ang presidente ko. Oh, yun ang ina kasi mahihiya ka eh. Kita mo nung may kumakalat na video, isang nagpapanggap na Kim Jong-un dito sa sa Japan. Kamukha niya kasi si Kim Jong-un yung diktator ng sa North Korea. O sabi niya, tinanong niya, I'm Kim Jong-un. Ako ang pinakatarantadong presidente sa mundo. Sabi niya, ano kayo? Pilipino? Yung Pilipino? Putangin na, mas tarantado ako kay Marcos. Bakit mo kilala niya si Marcos na tarantado? Hindi niya kilala si Marcos na matino? Foreigner to Foreigner to na nagpapatawa sa kalsada. Ginagawa niyang katatawanan ng Pilipinas. Ganyan ang image ng mga Pilipino ngayon. Kung di ba naman kasi tanga eh. Magnanakaw si Marcos Sr., magnanakaw si Imelda, mantakin mo, binoto mo yung anak bilang presidente kung di ka ba naman gago. Ini-expect mo ba yung anak ng dalawang magnanakaw magiging santo yan? O na, magnanakaw din yan. Ilagay mo yan sa kapangyarihan. Sabi ko nga sa inyo, ilagay nyo yan sa blood bank kung vampira yan eh. Vampira yan. Ilagay mo sa land bank sa blood bank, tapos pagbabantayin mo siya, puta, ubusin lahat ng dugo doon. Bakit? Kasi yun ang nature niya eh. Magnanakaw siya eh. Yan, tapos sasabihin niya sa inyo na count your blessings. Gago, hindi namin mabilang sa kamay. Kung hindi pa kami mag-e-effort ng sobra-sobra, hindi namin mabibilang sa kamay yung blessings na nakuha namin simula nung umupo ka noong 2022 hanggang 2025. Away lalo pa tayo mabiyayaan ng magandang kalusugan, mapaligiran. Diba? Mabiyayaan ng magandang kalusugan. Putang inang yan. Tapos nagwi-wish ka na mabiyayaan ng magandang kalusugan, tapos yung pera ng PhilHealth, ninakaw nyo. Yung pera ng PhilHealth, kinuha nyo. Tapos, ibinapabalik sa inyo yung pera ng PhilHealth. Putang ina, nag-temporary restraining order pa. Nag-ano pa kayo? Nag-a-appeal pa kayo? Pera ng taong bayan niya, nung pinababalik ng Korte Suprema, nag-file pa kayo ng appeal, ayaw nyong isole. Tapos gusto nyo magkaroon kami ng good health, putang ina nyo. Lahat ng mga tao dyan sa ospital, puta, nangangamatay na yung mga tao sa government hospital dahil wala ng pondo yung mga government hospital, wala na silang pambili ng gamot para dun sa mga naka-confine doon. Kasi pag nasa government hospital ka, dapat provided ng ospital yung gamot eh. Yung mga gamot na talagang wala at level 2 prescription, binibili nyo yun sa labas. Pero hindi sagot ng ospital yun. Sagot nyo na yun. Pero yung mga normal na anesthesia, yung mga pain reliever, yung mga normal na pinoprovide ng ospital, hala na, hindi na, kahit by Jessic, hindi na daw kaya mag-provide ngayon ng ospital dahil wala ng pondo eh. Mag-request kayo, mag-wish kayo ng good health sa mga Pilipino. Mga gago talaga kayo. Ng mabubuting pamilya at kaibigan at magkaroon ng mas masaganang kabuhayan. Ngayong Pasko, may wish din sina Tangina, palumpalo. Alilikot, no? Kala mo mga bulate. Ang ina, pwede ka naman magsalita ng diretso na, ay, wala akong stress. But, wala akong stress. Pugin ang inang tong mga to. Kala mo may mga bulate sa sikmura, hindi na combat rin eh. Pangulong Marcos at First Lady Liza. Lagi namin tinatanong sa mga anak namin, yung tatlong anak kong lalaki, ba't wala pa kaming apo? Wala pa kayong apo? Putang ina, karma yan. Mabuti na lang, wala kayong apo. Oo, kasi imaginein mo, kung magkakaapo kayo, magnanakaw din yan.
O kaya siguro karma na yan. It's either mga bakla yung mga ano mo, mga anak mo at nagpapatira sa puwet. O kaya nilulunok kaya hindi nabubuntis yung mga anak mo. Ito yung literal na pinutok ka na lang sana sa kumot. Oo, sabi siguro ng langit, putangin na tong lahi na to, kailangan mapigilan na to. Anong gagawin natin? Gawin natin baog yung mga anak nito. At sigurado, ang ipoproduce na mga tao ng pamilya na yan, magiging pamilya nila o mga anak nila, sigurado mga magdanakaw din. Sigurado mga demonyo din, mga maliliit na satanas. Tinan nyo. Tinan nyo, pagsalsalin nyo si ano. Pagsalsalin nyo yung tatlong bugok na yan. Yung tatlong itlog, pagsalsalin nyo, tapos ilagay nyo sa ano yung lalabas sa mga yan. Pag sinilip nyo sa microscope, yung mga ano, may mga sungay, yung mga sperm cell nila. Oo, may pag sinilip mo, patingin nga ako ng sperm cell nito ni Sandro. Pagtingin mo, nagve-vape oh. Tapos may sungay. Mga demonyo, maliliit na demonyong pinoproduce niyan. Pagka yan, kahit mabait yung mga pangasawa nila. Pag pumasok yung demonyo, nabuo, putangin na, paglabas nun, maliit na demonyo. Palaki ng palaki yun, lahat yan, puros mga kawatan. So kung hindi pa sila nagkakaroon ng mga anak, blessing sa Pilipinas yan. Blessing yan sa mundo. Ayaw na natin magkaroon ng panibagong Hitler, di ba? Ayaw na natin magkaroon ng panibagong Hitler. Kaya nga si Hitler, putangin na, lahat ng lahi ni Hitler, tinitrace natin eh. Kasi putangin na itong mga to, dahil lahing mga mamamatay tao to eh. Ngayon dito, sabi siguro ng langit, magnanakaw talaga itong mga bongbong na to. Binigyan mo na ng pagkakataon, nagnakaw pa eh. Magnakaw talaga itong pamilya na to. Putulin na natin, putangin na, baugin mo. Kung di mo baugin, baklain mo, walang mga matris yan, hindi mabubuntis mga yan. Para siguro mapigilan na yung pagkalat ng lahi ninyo. Kaya it's a blessing. Walang nagtaka ka pa. Tama yan, honey. Joke lang yun ha. Tama yan, honey. Ano yan? Inan tong babae na to? Ano yan? Yan, honey. Sana all. Yan. Tama yan, honey. Sana all. Inan nyo, sabi nga ni Aimee, mga addict daw kayo eh. Paano kayo mag-aalaga ng apo kung mga sabog kayo? Sabi ni Aimee yun ha. Hindi ko sinabi yun ha. Hindi pa man siya nagpa-drug test. Pag nagpa-drug test na itong mga to at negative sila, hindi na natin sila tatawagin addict, no? Pero hanggang di pa man nagpa-drug test mga to, safe to assume, mga addict sila, di ba? Kasi ayaw nila magpa-drug test eh. Kasi kung ako, sabihan mo ako, addict ka. Gagawin ko, magpa-drug test ako talaga. Kung alam kong hindi ako addict. Pero kung addict ako talaga, at sinabihan mo akong addict ako, okay, mananahimik na lang ako. Kasi alam ko addict ako eh. Tama yan, honey. Sana all. Inang yan. Mabuti na lang din wala kayong apo. Paano kayo mag-aalaga ng apo kung ganyan yung mga utak nyo? Christmas wish ko. All boys ang anak ng dating Pangulo at First Lady, sina Congressman Sandro, Simon at Vincent. Nagbiro pa ang Pangulo sa mga anak. Wala kayong mabola. Ikaw lang naman na nakabola eh. Wala mabola yung mga anak mo. Alam mo ba't wala mabola yung anak mo? Dahil sa'yo. Sabi niya wala daw mabola yung mga anak. Wala mabobola talaga yan. Putang ina, kawatan ka eh. Sinong gago? Halimbawa ako, putang ina, may anak ako. Gusto ko bang maging asawa yung ano mo kahit gaano kayaman nyo eh. Yung anak ko hindi ko ipapaasawa sa mga anak mo eh. Masisira ang pangalan namin sa inyo eh. So kahit sinong ligawan ng mga ulol na yan, gusto lang sila dahil sa pera. Pero mamahalin ba yung mga anak mo? Hindi. Bakit? Puta, who wants to be associated with this kind of family? Pamilya ng mga adik, sabi ni Aimee Marcos. Kaya walang nabobola yung mga yan. Ikaw lang naman na nakabudol eh. Nambudol ka gamit si Inday Sara, kaya binoto ka. Pero sa susunod, tumakbo ka ng senador, may mabobola ka? Iboboto ka ng tao? Hindi. Kasi nga, nakita na nila yung totoong ugali mo. And because of that, pati mga anak mo damay. Pati yung mga tao, galit sa mga anak mo. Kasi ganun kaklaseng tao, sigurado yung pagpapalaki mo sa anak mo, ganyan din. Ngayon, ikaw, may anak kang babae, nililigawan nito, sasabihin mo, sige na, punta ka na dyan. Kung mahal mo yung anak mo, hindi mo hahayaang ma-associate sa mga pamilyang sindikato na to. Di ba? Yung anak mo, sabi mo, anak, maganda ka naman. Kaya ka nga nililigawan niya, maganda ka eh. Makakahanap ka ng matinong pamilya, makakahanap ka ng matinong tao, huwag kang didikit sa mga ganyan. Yung may mga tama sa utak. Ayon naman sa pinsan ng Pangulo na si Ito pang isa. Putang ina, ito pa isang kawatan. Putang ina, mga kababayan ko, this Christmas season, gago, isa ka pa. Kung meron demonyo, putang ina, pag tumingin sa salamin, may sungay 5. Ito matindi to. Kaya nga ang payat na nito ngayon, sabi ko na tangin ang payat na nito ni Romualdez, malapit na rin mamatay siguro to. Konti na lang, baka lumundag na rin sa bangin to. Mga kababayan ko, this Christmas season, we celebrate the deep faith. Putang ina, ginamit nyo pa ang Christmas ha. Again, tandaan nyo ha, demonyo to.
Walang Pasko sa impyerno. O kung ang pinag-uusapan dito, Diyos, wala kayong Diyos. Ang Diyos nyo pera. Ang Diyos nyo, si Satanas. Walang birthday si Satanas. Si Jesus may birthday, December 25. Pero yung Diyos nyo na si Lucifer, walang birthday yun. Kaya wag kayong nakiki-Merry Christmas ngayon dahil hindi kayo saklaw ng Christmas. Dahil ang Christmas, para yan sa mga taong may Diyos. Oo, para yan sa mga taong naniniwala sa Panginoon. Putang ina, ang Panginoon nyo, si Satanas eh. Nakikibati kayo ng Merry Christmas. Walang hiya, again ha, walang Pasko ang mga demonyo. Kaya nagbabati-bati, kung meron kayong panahon, mula January 1 hanggang December 23. Yung buong Christmas season, wala kayo, dapat natutulog lang kayo. Dahil puro kabutihan lang dapat ang iniisip natin. Yung mga masasamang tao kayo eh. Lumabas kayo sa January 1 na ulit. Mga hayop talaga tong mga to. Ating House Speaker Martin Romualdez, pinagbubuklod tayo ng Pasko. Magsilbi raw sana itong paalala na kahit sa mahihirap na sitwasyon ay may liwanag. Inan yan. Gago, mahirap yung sitwasyon mo ngayon kasi magnanakaw ka. Kaya ang hirap ng sitwasyon mo ngayon, wala nang liwanag yan, maniwala ka. Yung liwanag na nakikita mo, utay na Martin Romualdez, ito real talk lang. Di ba sabi mo sa sitwasyon mo ngayon na mahirap, may liwanag kang nakikita? Gago, hindi liwanag yun. Apoy yun. Apoy ng impyerno yun, yung nakikita mo. At saka alam mo liwanag yun, yung end of the tunnel. Yung end nung tunnel mo, tangi, si Lucifer na yun nandun, yung Diyos mo. Wini-welcome ka na. Anak, puta inahili ka, first honor kita. Puta, mas matindi ka kay Hitler, halika dito. Lumapit ka dito, puta, na ito na ang kaharian mo, papasuin na kita. Oo, yung light na yun na sinasabi mo, ayan, light always find its way through. Gago, impyerno yun. Lumayo ka sa ilaw, lumayo ka sa liwanag. Putang ina, pag ikaw lumapit ka sa liwanag, Martin, maniwala ka, makikita mo lahat ng kamag-anak mo ron. Putang ina, reunion kayo doon lahat ng mga demonyo sa impyerno, maniwala ka. Si Akop nandoon. Sabi ni Akop, Mr. Speaker, Mr. Speaker, bilisan mo. Puta inang init dito. Mabawas-buwasan man to sakit na nararamdaman ko. Puta ina ka. Ikaw ang nagtulak sa amin dito na maging mga demonyo kami. Ayan. Imbis sa langit ako mapupuntan, tagal-tagal ko sa serbisyo, ang ganda-ganda ng ginawa ko. Puta, naniwala ako sa'yo. Namatay ako ngayon, hindi ko na iuwi lahat ng mga insertion ko. Hindi ko nadala rito sa impyerno. Ang init-init dito. Puta ina ka. Ikaw ang may kasalanan, hindi ka bubugbugin kita. Puta ina buhay ito, no? Ay, nako. Si House Speaker Boji din naman nanawagan ng pagkakaisa. Ano pa to? Putang ina, kawatan. Ay, Diyos ko po. O, ayan. Tingnan natin yung Diyos ko naman, nandito tayo sa tingnan natin yung wish ni Inday Sara sa mga Judas na ito. O, ito ang wish ni Inday Sara sa inyo. Hindi, pakinggan lang natin yung yung messages ni Inday Sara. Unang Pasko daw ni PRD sa ICC. Binahagi ni Inday Sara. So, panoorin natin tong kanyang napakagandang interview. Bibi, kumusta ang first Christmas ni Tatay Digong na hindi niya kayo nakasama yung family niya doon sa ICC detention facility? Oo. Okay lang naman yung Christmas niya kahapon, December 24. Nandoon si Kitty, yung kapatid namin, at siya ang nagbisita. Kanina din, pinakita ko yung video call ni Kitty para masabi niya sa inyo kung ano yung message ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ngayong Pasko. Nag-video call kayo lately, Bibi, kahapon, Tatay Digong? Wala kaming video call. So, Ito na naman tayo. Putang ina, tanga talaga to. Alam mo, ito sa totoo lang Sino ang organizer nito? Inday, pasensya na. Dito kasi pag tama palakpakan, pag mali banatan I-interview na si Inday, patugtog pa kayo ng patugtog Hinaan nyo na yung tugtog, patayin nyo na yung tugtog para marinig si Inday. Walang iya naman kayo. Ang lakas-lakas pa nung tugtog nyo para kayong mga Saglit lang naman to interview ni Inday. Pahinaan mo konti kasi nagsasalita si Inday doon. telephone call lang. Ano na pag-usapan niyo? Ay, karon? Yung kahapon or ngayon? Wala. Bawal ang video call, so pwede lang kami mag-telephone call, pero hindi pa kami nagkausap ngayong Christmas. Kumusta yung pag-visit mo sa The HPP? Ayan tinan mo. This family helped Marcos Jr. to become president. Nung nakaraang November 1, sabi nga natin papaanong naatim mo to go to your father's grave na alam mo
na yung naglibing sa tatay mo, pinadala mo sa ICC para doon mamatay. Ganyang kademonyo si Bongbong Marcos. Tapos ngayon, nagse-celebrate sila ng birthday, ng Christmas, birthday ni Jesus, Christmas. Tapos itong family that helped them to go back to power, how are they celebrating yung Christmas nila? Una, giving. Bibigay sila sa mga taga Davao ng regalo. Ano pa lang, 24 pa lang ng gabi, nagpila na, namimigay na sila. 24 pa lang ng gabi. Hanggang 25, ang haba pa rin ng pila kahapon sa bahay nila. Pero that person na nagpasimuno nung tradisyon na yun, nasaan? Nasa Hague. Nasa isang malamig na selda na ni hindi pinayagan magkaroon ng bisita on the day of Christmas. Binawal magkaroon ng bisita. Tapos ikaw nagsiselebrate ka. How evil can you be na nagpupunta ka sa puntod ng tatay mo, nagsiselebrate ka ng Christmas, na alam mo na yung nakatulong sa pamilya nyo na bumangon mula sa lusak ng martial law, yung head of their family, pinadala mo doon. The very reason why your father is in the libingan ng mga bayani na hindi katanggap-tanggap ng mga bayani, nandoon. Alam mo yun? Tapos, baliwala lang sa iyo yun. Ganyang kademonyo si Bongbong Marcos. Kaya huwag kayong maniniwala dyan na Merry Christmas, ang puso ay maging mabuti, magsilbing ilaw. Gago. Lahat ng kademonyohan ginawa mo sa panunungkulan mo. Tapos, you want us, you expect us to become light and goodness? Ang ina niyan. Sabi ko, ibang klase talaga ito si Bongbong. Satanas talaga. Ito nga sabi ni Inday, hindi pa kami nakapag-usap ngayong araw na ito kasi nga bawal pero after nyan sa 26 makikakausap na namin. Pero nakikita mo si Inday na nalulungkot. Hindi, actually ang nalulungkot kami na mga nagmamahal sa kanila because we know what it takes and how it feels na yung mahal mo sa buhay is not with you sa araw ng Kapaskuhan. Ako somehow masaya ako na nandito ako sa abroad ngayon because ito talaga, this is how I want to celebrate my holiday season. Gusto kong dito sa Tokyo, dito ko gusto magpasko because all my life nagpapasko ako with my family. Pero nung 24, nung wala kasing Christmas dito Walang Christmas dito, ano lang dito usual. Dinner lang tapos wala na. As in wala naman kasing Diyos ang mga Hapon Wala naman silang religion. Buddhist kasi sila ang alam ko Basta, hindi sila nagse-celebrate ng Christmas. New Year, nagse-celebrate sila. Dito nga, ang celebration nila ng Christmas, pupunta sila sa KFC. Kakain sila ng manok ng KFC. Manok, bakit? Kasi daw, ang unang nag-introduce ng Christmas sa kanila is KFC. That's why, every Christmas, yun yung klase ng celebration nila. Pupunta sila sa KFC and they eat at KFC. Grabe ang haba ng pila ng KFC dito. Yung KFC nga kahapon, nung nagpunta ako, sarado na ang aga-aga pa. Pre-order. Yung manok nila niluluto pa. At yung pagsisilbihan nila, wala doon. Kumbaga, in-order na sa kanila yung mga manok na yun. So, suma total, nung tumawag ako sa parents ko nung 24 to greet them, anong handa ninyo? Alam mo, somehow, in my heart, na although ito yung gusto ko na gawin sa Pasko at Bagong Taon, na sarap din na kasama mo yung family mo, 'di ba, na celebrate. Pero yun, katulad nga nito si Inday Saraw. Gusto nila makasama yung tatay nila. Alam ko si pare kong Bastel, lungkot na lungkot yun because this is the first Christmas na hindi sila magkasama. And kita mo pa rin naman sila. Tinuloy pa rin nila yung kanilang nakagawian. So, habang sese ng mga Marcos nagsiselebrate sa Malacanang na ang very reason why nandoon sila sa Malacanang is the Dutertes. Ito ang ginawa nila sa mga Duterte. Ganyan katraidor, kademonyo, kahudas yung mga Marcos na yan. Kaya wag na kayong maglalagay ng Marcos sa gobyerno. Ang haba nun, Okay naman, madaming araw na nagkausap kami ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at masaya ako dahil nabigyan kami ng ganyan na pagkakataon. Malungkot lang dahil siya ay nasa detention pero masaya ako dahil nabigyan kami ng ganyan na pagkakataon mag-ama na mag one-on-one at 1 hour and a half every day para magkausap. And okay na din yun, no? Na kahit pa paano, malayo man, nakakausap pa rin. Pero syempre, iba pa rin yun nandiyan yan. At lagi natin tatandaan, the reason why the Dutertes are in this situation is because of the Marcoses whom they helped. Yung Marcoses na inano nila, na tinulungan nila, sila ang gumawa nito sa mga Duterte. Ganyan ka, traidor yung mga yan. Wag natin kalilimutan yun. On the other hand, sa BICAM, na-restore yung budget, yung proposed budget ng OVP na 8,800,000
8 million na Next question. Next question. Alam ko na yan. Next question. So, ngayong January, first week sa January, may pirmahan na yung 2026 national budget ni PBBM. Hindi pwede, uy. Dapat before December 31, pirmahan ang budget. Otherwise, mag-reenact yan kung hindi pirmado by December 31. Tinan mo kung gaano katalino si Inday. Alam niya na if the budget, o if lumagpas ng 2025 yung budget, January 1 na, hindi pa napipirmahan, reenacted na dapat. Reenacted na kapag hindi pa. Kasi ngayon, pinalalabas nila, kunyari, nire-review ni Bongbong. Puta, kita mo nga, nagpapa-interview. Kita mo nga, tuwan-tuwa sila, kinikilig-kilig sila. Sabi nito ni Claire Castro, walang Pasko si Bongbong. Sabi ni Claire Castro, walang. Pero kita mo, tuwan-tuwa, ipapa-interview pa. Yan ba yung nagre-review ng budget? Di ba kanina, nakita nyo? Si Bongbong Marcos, kinikilig pa. Yan ba yung nagre-review ng budget? Walang nire-review yan, tanga yan eh. So ngayon, kailangan hindi lumagpas ng 2025. Kailangan before 31, mapirmahan yan. Pag hindi napirmahan yan, reenacted budget. Pero tingnan nyo. Ang plano kasi nila, January pipirmahan yung budget eh. Tingnan mo kung gaano kagago, gaano kabobo. Sabi ni Inday, hindi pwede yun. Kapag kailangan before 31, pinipirmahan na yan. Kasi kapag January, overlap na, wala na. Yung yung batas na ginawa nila, wala na yan. Revert tayo doon sa luma, which is yung 2025 GAA. Doon tayo. Reenacted. Yun lang ulit yung basis natin ng spending ngayong 2026. Sabi ni Inday yun, tingnan mo kung kailan nila mapipirmahan yan. Loko-loko talaga yung mga yan eh. Anong meaning ng reenact? Reenact meaning ang 2025 budget will continue to take effect, will carry on. So dapat pirmahan siya before December 31. Sabi naman ang kanyang, first week of January, pipirmahan ni PBBM. Naambot sa ilaha. So, bawal ba yan sa lobby? No, sa batas dapat Diba? Ganyan kabobo si Bongbong. Ganyan kabobo si Claire Castro. Ganyan kabobo si Ralph Recto. First week of January daw nila pipirmahan. Which is according sa batas. Sabi ni Inday, bawal yun. Ambot. Hindi ko alam. Bawal yun eh. O, diba? Walang batas-batas sa mga putang ina mga demonyo. Sa mga hudas, walang batas. Sila ang batas. O, kita nyo kung paano kayo ginagago. Nasa batas yan ha, na dapat before the end of the year mapirmahan. Pero ano sa kanila? Next year na. Puta, ganyan ba masipag? Tapos sasabihin nyo, ano ka ba naman, Boss Dada? Pinag-aaralan nga mabuti eh. Kaya nga yan next year na, pinag-aaralan nga maigi. Ini-scrutinize nga. Gago. Wala pang presidenteng gumawa niyan na pumirma ng budget after 1 week after matapos yung taon. Putang inang yan. Sabihin, masipag nga, chinecheck nga, hindi naman kaya ng ilang araw yun eh. O di na-reenact. Kaya nga merong batas na pag hindi na, hindi napirmahan ng 2025, reenacted budget yung gagawin eh. Yun, basta yun, reenactment. Oo, di ba yung gagamitin is yung previous budget eh. Kaya nga yun ang reenactment. Reenacted ang gagawin eh, reenacted budget eh. Kasi nasa batas yun eh. Tapos i-disregard nyo na naman yung batas. Pipirmahan nyo sa first week of January. Putang ina yan, bawal nga yan sa batas. Hayop kayo talaga, tatangan nyo. before December 31. Otherwise, mag-reenact by January 1. So, meaning magbabalik yung previous budget. Yung December 2025 budget, yes. John Ryan Caronia. Maybe can you confirm yung sinabi ni Secretary DILG Secretary na bumisita ka raw po sa jail facility to visit Arlie Teves and not Madriaga? Bahala sila kung anong gusto nilang sabihin. Basta ako, ang sinabi ko, hindi ko kilala si Ramil Madriaga. Yung mga picture kayo, baby, kumakalat. O tayo din, may picture din tayo. Di ba? Yan yung sinasabi ko sa inyo. Yun ang bobo nitong mga media. May picture kayo, ma'am. O bakit? May picture din man tayo. O sabi ni Falsis nung nakaraan, ang tawag daw niya, Kuya Ramil. Kung mas matanda man sa kanya si Madriaga, di Kuya Ramil talaga tawag mo. Ganyan naman tayo, di ba? Hi ate. Di ba ganun ka? Minsan pag may nakita akong magandang babae, ganyan. Good morning ate. Ano yung kapatid ko? Hindi. Figure of speech yun. Ano yun? Paggalang, pagrespeto. Kahit di mo naman ate, tinatawag mong ate. Di ba? Pupunta ka sa pupunta ka sa tindahan. Pabili ate. Kapatid ko ba yun? Hindi naman. O sabi nga ni Crisette eh. O ang tawag sa akin ni Inday Sara, ma'am Crisette. Ako din eh.
Ang tawag sa akin, Ma'am Crisette, so teacher niya ba ako? May picture din kami. O katulad ako, Boss Dada, tawag niya sa akin. Boss ba niya ako? Sa bagay, boss niya man ako. Kasi boss naman ng Vice President ang mga Pilipino. Pero yung tawag niya sa akin, boss. So, amo niya ba ako? Oh, hindi man niya ako amo. Although, isa ako sa mga nagpapasweldo sa kanya. So, basically, technically, amo niya ako. So, wag na lang ako. Pero minsan tinawag niya din akong sir. Sir, Boss Dada, sabi niya pa. Oh, mantakay mo. Sir na, boss pa. So, teacher niya ba ako? Hindi naman. Oh, pag tinawag niya ako, Kuya Dada, oh, so kapatid ko siya? Mas matanda ako? Hindi. Katulad dyan, si Sir Jack, ang tawag niya sa akin, Kuya. Kuya Dada, oh, bakit Kuya? Hindi mo naman ako kapatid. Hindi naman ako ngongo. Oh. Talaga tatanga-tanga kayo. May picture kayo, putang ina, gago. Lahat ng may picture sa akin, kakilala ko. Nagpunta ako ng Japan, libo-libo mga Pilipino nagpa-picture sa akin dyan. Sila, kilala nila ako, pero kilala ko sila personal, hindi. Oh, tangan nyo naman. Siyempre, personality ko, kahit sino may picture kasama ako. So, sabi ko nga sa inyo, kung ako may picture kami kasama ni Inday, tapos sinabi ko mag-boyfriend kami, maniniwala kayo? Papatol ba si Inday sa poging katulad ko? Inan nyo talagang mga media kayo, mga tanga kayo eh. So, yun yung sinasabi ko. Nakita nyo, di ba? Ako ang unang-unang naglabas nito ha. Kasi lahat sila, oh ano Madriaga, oh hindi naman pala ikaw binisita, si Arnie Tevez pala, bla bla bla. Ako nakita ko na kagad po, tangina may something to. Yung pagdidikit nila kay Inday kay Arnie Tevez may something to. Bakit? Si Arnie Tevez terorista yun. No, I mean, he's not a terrorist, pero ginamit kay Arnie Tevez yung anti-terror law. Ginawa siyang terorista para ma-freeze yung mga assets niya. Tatandaan nyo, ginamit ni Boying Rimulya yun, wineponize niya yung anti-terror law. Ginawa niyang terorista si Arnie Tevez. So kung terorista pa ang tag kay Arnie Tevez ngayon, si Inday Sara binibisita siya. Anong tawag kay Inday? Bumibisita sa terorista. O, di ba? Yun ang mangyayari niya. May masama silang balak diyan sa ipinalabas ni John Vic Rimulya na ang binisita niya si Arnie Tevez. Kinonfirm ni Inday. Ay, bahala sila kung anong kwento nila basta hindi ko kilala si Madriaga. Kasi alam ni Inday may palulutangin na bago. Ito si Rimulya at ang gobyerno na to, bakit binibisita niya si Arnie Tevez? Tingnan ninyo sa susunod. Sangkot na si Inday sa pagkamatay ni Digamo. Sangkot na yan si Inday sa pagkamatay ni Digamo, posta tayo. Kasi ganun na yan eh. Kaya siya nagpunta kay Arnie Tevez kasi sinabihan niya si Arnie Tevez na huwag siyang ituro sa mga na siya ang talagang leader ng nagpapatay kay Digamo. Ganun na yan. Oh, kita niyo nahuli. Ako ang unang-unang nagsabi noon. Sumunod na lang yung iba. Mag-ingat kasi lahat sila ansaya eh. Oh, wala ka Madriaga. Hindi totoo yung sinasabi mo. Oh, kaya no, si Arnie Tevez pala, galing na mismo kay Boying, si Arnie Tevez. O ngayon, pag kinagat yun ng mga Duterte, papasok ngayon yung istorya patungkol kay Inday Sara na kinokonek kay Arnie Tevez na siyang terorista. O ngayon, mga Duterte na sumakay, hindi na ngayon makakabalik. Bakit? Oh, noong sinabi ni John Vic, naniwala kayo eh. Tapos ngayon, sinasabi na nila yung totoong istorya, bakit bumisita siya kay Arnie? Galit na naman kayo. Sasabihin nyo na naman, fake news, sasabihin nyo hindi totoo. In-acknowledge nyo na na tinanggap nyo yung sinabi ni ni Rimulya na pumunta siya kay Arnie. Tapos ngayon, nagagalit kayo. Alam mo yung ibig ko sabihin? Kaya ako hindi ko kinagat yun eh. Sabi ko, bagamat yan yung sinasabi ni Boying Rimulya, pinapatunayan lang ni Boying Rimulya, ay ni John Vic Rimulya na peke si Madriaga, pero may pinalulutang silang bagong issue kasi nakita nila hindi pumutok eh. Hindi kumagat yung tao kay Madriaga kaya may bago na naman silang twist. May bagong istorya yan, ididikit kay Arnie Tevez. Oh. Ako unang-unang nag-isip niyan. Lahat sumunod na, nito na lang. Oo, pero lahat sila, nung unang lumabas yan, tinitingnan ko yung statement ng mga kapwa ko eh. Naku, natuwa sila sa sinabi ni John Vic, patay. O, kasi kung natuwa ka sa sinabi ni John Vic, ginamit mo yon bilang pangbanat kay Madriaga. Tapos, lumabas yung istoryang totoo, yung pakay nila, nasirain si Inday using yung Arnie Tevez issue. Magagalit ka ngayon. Sasabihin ng mga dilawan, kakapture ngayon ng mga dilawan, yung mga post nyo. Ano ka ngayon Madriaga? Sasabihin nila, hindi ba? Nung nilabas si John Vic yan, tuwan-tuwa kayo. Bakit ngayon lumabas yung istorya? Bakit dumalaw si Inday Sara doon? Nagagalit na kayo kay John Vic. Gaganunin nila tayo. Kaya ingat kayo. Kasi tinan mo yung sinabi ni John Vic Rimulya, putol eh. Ang binisita niya si Arnie. Bakit? Anong pinag-usapan nila doon? Wala, hindi namin alam. Ilalabas namin sa tamang panahon. Alam mo na may plano sila. Kaya ingat kayo ha. Ingat din tayo sa mga ginagamit nating material, more materials para sa mga vlog natin. Kasi pain yan. May picture ako sa at least siguro 1 milyong Filipino.
At yung mga event na yon, tulad ng inauguration ko, siguro mga nasa 4,000 tao ang may individual pictures sa akin. At sa mga Zoom meetings ng parallel groups, more than 300 participants ang isang Zoom meeting. So, propaganda lang ito, Bibi, sa'yo, against sa'yo. Nag-release na naman kami ng statements eh. Kung lahat akusasyon lang, walang ebidensya, ibig sabihin, paninira lang yan. At kung paninira yan, connected pa rin yan sa 2028 presidential elections. And no, don't ask about the 2028 presidential elections, Brian. Alam ko na yung sunod mong tanong eh. Bibi, 2 months from now, February, may possible na magpa-file ulit ng impeachment sa'yo. Ready naman yung account mo for that any eventuality. Nakakapagod na siya para sa taong bayan, yung impeachment na yan. Dahil nakikita naman natin na wala talagang ebidensya yung kanilang mga reklamo. Totally for threats and harassment lang. Dito naman yung pagkamatay ni Lisa Cabral. Do you think, Bibi, na makaka-apekto ito sa investigasyon ng flood control project? I think makaka-epekto ito sa mental wellness ng mga undersecretary at mga assistant secretary dyan sa mga opisina ng mga department. Bakit, Bibi? Dahil yung mga kaparte ng mga anomalya, mag-iisip na sila kung mahuhulog din ba sila sa bangin. So, tingin mo may foul play itong pagkamatay ni Lisa Cabral? Medyo maganda yung sinabi ni Inday na yan. Lahat ng mga sangkot dito, for sure, iniisip nila kung kailan sila malalaglag sa bangin. So parang sinasabi dito talaga ni Inday Sara na either or, tinulak siya o hindi. Sooner or later, they're all gonna fall down. Lahat yan. They're all gonna fall down. Lahat yan mahuhulog. Lahat yan malalaglag sa bangin. It's just a matter of time. Kasi nga, sabi nga nila, you play with fire, you get burned. So sabi dito ni Inday na sigurado ako lahat ng mga sangkot dyan, nag-iisip na ngayon kailan sila malalaglag sa bangin. Because again, it's just a matter of time. Damay kayong lahat, membro kayo ng sindikato, pagka naglinis dahil malapit nang mahuli yung mga amo ninyo, sigurado ako, mauuna kayong isakripisyo para maligtas sila. Kaya humanda kayo lahat ng sangkot dito sa mga flood control ghost projects pag nanakaw nito. Antay lang kayo. Lahat kayo malalaglag sa bangin. Literally and figuratively. Antayin nyo lang. Ready lang kayo. Kaya tatawad si Inday. Tangina nyo ha. Tingnan ninyo. Papetiks-petiks lang ako. Diyos ang nag-expose sa inyo. Ngayon kayo nagpapatayan. Tangina nyo. Ang karma ay hindi natutulog. Ang Diyos ay hindi natutulog. I remember, last year, noong 2024, si Inday Sara, during her speech sa KOJC, sinabi niya yun, ang gaba dili magsaba. Tingnan nyo. Ayan na ngayon, natatawa na siya. Kayo nagpapatayan. Kayo naglalaglagan, nagtutulakan sa bangin. Kayo ngayon naglalaglagan. Dati kayo magkakakampi, ngayon nilalabas niyo yung mga baho ng isa't isa. Without us doing an effort wala tayong ka-effort. Si Saldico nilaglag si Bongbong, si Saldico nilaglag si Martin. Soon yung mga congressman dating magkakasama yan, pumirma kay Inday Sara, nilaglag si Inday Sara, ngayon sila naglalaglagan. Si Toby Chanco nilalaglag si ganito, si Lebiste nilalaglag si ganyan, si Kiko Barsaga nilalaglag si ganito. So sila ngayon na may namatay pa. Namatay pa yung isang nagpalabas ng peking balita ng Mary Grace Piatos. Si Akop. Tingnan ninyo yung karma. Nung namatay si Akop, tingnan mo, lahat ng tao pinagtatawanan si Akop. Tapos, ang gusto nilang sumunod, si Abante na. Ano ba yun, mga ganyan? So, without us doing anything, without us just sitting down, inaasar lang natin sila. Kita mo nangyayari sa kanila. Sabi nga nila kapag ka ang isang bahay na tinayo mo, hindi matibay ang pundasyon, tarantado yung gumawa. Sigurado yan. Putsang naguguho yan. Walang tibay na maasahan yan. At kapag ka ikaw ay sangkot sa ganitong klase ng mga pagnanakaw, ganito kalaki, ganito ka iskandaloso at ganito karami ang namatay, humanda ka. Putya, makakalusot kayo sa batas sa mundo, pero sa batas ng langit hindi kayo makakalusot. Tingnan nyo, sabi ni di ba? Sabi ni Martin Romualdez, may nakikita siyang ilaw. Lahat kayo makakakita ng ilaw, pero hindi yan ilaw na galing sa langit Hindi yan ilaw ng kaginhawaan. Ilaw ng impyerno yan.
Oo, pucha yan. Naglalagablab na apoy at kumukulong asupre yan. Magsuswimming kayo araw-araw. Oo, pinapaalala ko na lang sa inyo. Ayan ang sinasabi ni Inday Sara dito. Maaaring lahat ng mga sangkot dito, eventually, mamamatay din kayo. Makalusot kayo dito. Pero mamamatay kayo lahat. At pag namatay kayo, punta kayo lahat sa impyerno, maniwala kayo, wala nang pagsisisi yun. Kahit ilang pare na mga adik ang magbindisyon sa'yo. Sa deathbed mo, sa impyerno ka pupunta, maniwala ka. Oh, it's just a matter of time. Makakalugtas kayo rito. You can still celebrate the money na nakuha nyo rito. You pay everyone. You go anywhere. You hide. Pero hindi kayo makakatago sa justice ng Panginoon. Tandaan nyo yan. Hindi ako maka-speculate kung ano ang nangyari doon sa Cannon Road dahil hindi ko naman nabasa kung ano yung mga reports. Lately, pinalaga ng Malacanang si General Torre bilang MMDA General Manager. So, any comment? Yan pa isang karma si Torre. Tinan mo karma. Binaboy mo yung kay OJC, kita mo, yung pagkatao niya. May ginawa ba tayo para babuyin siya? Oo, marami. Binaboy natin siya. Words, pictures, kung ano-anong vlogs, binaboy natin siya. Pero tingnan mo, sino ang sumira sa kanya? Tayo ba? Ang sumira sa kanya, the very same people na tinulungan niya. The very same people, the very same government na pinagsilbihan niya. Na tumalikod siya sa prinsipyo, tumalikod siya sa mabuting gawi. Tumalikod siya pati sa simbahan niya iglesia yan Tumalikod siya para gawin itong mga kasalanan na ito. Look what happened to him. O di ba? Ginawa siyang aso. Binigay sa kanya ng Diyos yung trato na ginawa niya sa mga biktima niya. Ngayon, para siyang aso. Yan ang karma. Oh, na walang control, wala tayong control diyan. Sino ang gumawa niyan? Langit. Kasi nga, ang binaboy mo, simbahan. Ang binaboy mo, pananampalataya ng mga taong nagbibigay pugay sa Panginoon. O, tinan mo, nangyayari sa'yo ngayon. Para kang aso. At yan ang legacy na iiwan mo. Hanggang mamatay ka, mga susunod na henerasyon, pag narinig si General Torre, putay na yan lang iisipin ng tao. Puros kahayupan ang ginawa niyan sa lupa. O, at ikaw, kung Torre apelyido mo, mahihiya ka. So kahit hindi naman niya kamag-anak, basta Torre apelyido, sabi mo, kamag-anak ko si General Torre, no? Loko-loko yun Loko-loko ka rin ba? O, yan ang masaklap. Ang comment niya, dapat siguro siya ang mag-comment sa kanyang appointment. Anong comment niya? Wala siyang comment. Tanong mo siya kung anong comment niya. Bibalikan ko yung ng Tebes. Hindi totoo bumisita ka po sa jail. Ang sinasabi ko, wala akong i-confirm at i-deny. Kung gusto nila sila ang magsalita, then magsalita sila. Basta ang sinasabi ko, hindi ko kilala si Ramil Madriaga. Binisita mo na si Arnie Tevez. Yun, sir. Ang sagot ko. Yun ang sagot ko, sir. Maybe na skill. Sila na lang ang magsalita kung gusto nila magsalita. The spirit of Christ. Pinipilit ng media yung kay Arnie Tevez kasi meron na silang ploy dyan. Meron na silang istorya dyan na nakareserba lang. Kaya nila tinatanong si Inday Sara dyan kasi nga gusto nilang magkamali si Inday. Matalino si Inday. Sabi ni Inday, I will not comment on something na hindi kompleto. O I will not confirm yung sinasabi ni John Vic. Alam ko naman na meron siyang gustong palabasin, ilabas na nila. Oo, pag nilabas nila yan, pwede kong sagutin na yan pag nilabas na nila. But until then, my lips are sealed. Mas, may message ka ba kay BBM? Christmas bitaw? Bakit? Magbabago ba yung ugali niya kung Christmas o hindi? Hindi naman magbabago. So, wala. And in the same vein, magbabago ba yung ugali ko kung Christmas o hindi? So kung ayaw ko siya batiin kahapon na hindi Christmas, ayaw ko siya batiin ngayon na Pasko. Kasi sila lang naman ang plastic, yan ang sinasabi ko sa inyo di ba? Tingnan mo, panay ang bati nila, lahat unity, mga Pilipino, bla bla bla. Ginagamit ng mga Marcos at Romualdez yung Pasko para sabihin na makatao sila, na sila pro Filipino sila at talagang they're up for unity, kalimutan ng lahat Pasko. Ulul, sabi nga ni Inday, gago ka ba?
Inang yan, kahit naman magpasko, demonyo ka pa rin eh. Kahit naman magpasko, magnanakaw pa rin kayo eh. Kahit naman magpasko at matapos ang Pasko, putang ina, mga satanas pa rin kayo eh. Bakit pa kita babatiin? Oh, same goes with me, na whether Pasko o hindi, mabait, ano yan, mabait kayo? Dahil Pasko ngayon, mabait kayo? Pero after ng Pasko, hindi na kayo ulit mabait? Dapat kapag ganyan, sabi ko nga sa inyo, ang Merry Christmas para lang yan sa mga taong matitino. O yung mga magnanakaw, chismosa, adik, hindi dapat nagme-Merry Christmas yan dahil mga demonyo yan eh. Yan yung sinasabi ni Inday Sara dito. Ba't ko babatiin yan? Kahit naman batiin ko yan, magpasko, bagong taon, hindi naman bago ugali niyan, kawatan yan. O ba't ko pa siya babatiin ng Merry Christmas? Ang babatiin ko lang ng Merry Christmas yung mga mababait. Pero yung mga ganyan, demonyo kawatan, hindi ko babatiin ng Merry Christmas yan. Dapat nga, wala na yun. Tingnan mo, napakasinungaling ni Bongbong. Sabi ni Bongbong, bago magpasko, marami nang makukulong ng mga politiko. Putang ina, mag-New Year na. Ganyan kaloko-loko si Bongbong. Ganyan kaloko-loko kawatan niyang utak niyan. Hudas yan eh. O, kita mo, may nakulong na politiko? Wala. O, maraming hindi merry ang Christmas. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Nagpapaliwala kayo kay Claire Castro at kay Bongbong Marcos. Parehas na sinungaling. Ang sinungaling, kapatid ng magnanakaw eh. Ganon kasi ako na tao. Ayaw ko batiin ng mga ayaw ko batiin. Bibilang araw ng absence si Senator Bato sa Senado. So, nagkausap pa kayo lately, recently ni Senator Wala. Bato? Wala Hindi kami. ba siyang advice sa'yo? Hindi kami... Ayan. No. Sana nagustuhan niyo itong ating episode. Ng pambuburaot, Merry Christmas, tapos na ang Pasko. Kaya putang ina, hindi natin binigyan ng day off yung mga demonyo. Kahit Pasko, post ako ng post. Putang ina nyo, bahala kayo. Kung masaktan kayo, dapat lang sa inyo yan. Kung ikamatay nyo yan, dapat lang din. Sana. Ang wish ko lang ngayong Pasko ang wish ko ngayong Pasko, hindi lang sa birthday ko, January birthday ko na. Ang wish ko ngayong Pasko, lahat kayo mamatay na. Hindi lahat kayo lahat ng mga magnanakaw sa gobyerno, lahat ng mga nang-abuso sa mga Pilipino na mga politiko, lahat kayong mamatay na. Kahit sa papanong paraan, may nagsasabi, hindi, kailangan maghirap sila. Kailangan, hindi. Putang ina, basta the end, ganun. Ma-overdose, mabagok. Ganun. Sabi nila, wag kang hangad ng masama, pangit sa kapwa mo. Putsang inang yan, puros katarantaduan ang ginawa sa'yo. Hindi ka pa maghahangad ng, yun na nga lang ang kaya mong gawin eh. Isumpa ang lahi ng mga hayop na yan eh. Pipigilan pa nila tayo, di ba? So maraming salamat sa inyo. Again, Merry Christmas sa lahat ng mababait at pwera lang sa mga demonyo satanas sa gobyerno. Mabuhay ang bayang Pilipinas. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagtama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama.
ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama pala